Naglagay na ng pulang kurtina sa balkonahe ng St. Peter's Basilica bilang paghahanda sa conclave. Patuloy rin dagsaro ng mga turista 2 araw bagong butuhan sa susunod na Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong latest dyan? Talagang kaliwatanan na yung ginagawang preparasyon ng mga tao at the same time ng simbahan para nga sa mangyayaring conclave in the coming days. At kasabay din ito ang pagdami na rin ng mga tao sa St. Peter's Square na kung saan sila mag-aabang ng susunod na magiging Santo Papa. Maingat na ikinakabit sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang pulang kurtinang ito. Kapag may napili ng bagong Santo Papa sa conclave, sa balkonaheng ito lalabas ang bagong hirang na Pope para bumati sa publiko. Nagpatuloy din kanina ang General Congregation ng mga kardinal. Dito nila tinatalakay ang ilang isyu sa simbahan at inilalatag ang dapat nakatangian ng susunod na Santo Papa. Ayon sa ilang kardinal, posibleng maging mabilis lamang ang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ang loob ng St. Peter's Basilica dinaragsa ng turista. Sa labas naman ng Basilica, kanya-kanyang pwesto na ang mga miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa conclave. Limitado lamang yung mga media na maaaring makapwesto dito sa may tirayong scaffolding. Kaya naman yung iba, pinapayagan na mag-set up sa ibang bahagi nitong St. Peter's Square. Sa katunayan, naglagay naman sila ng mga harang dito na pwedeng pwestuhan ng media. Nakasamang hahalo na rin sa mga katolikong pupuno dito sa lugar. Kabilang si Cardinal Tagle sa mga marutunog na susunod na Santo Papa. Kasunod niyan, lumabas ang alegasyong wala siyang ginagawa kaugnay ng sexual abuse sa simbahan. Sa payag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, nalulungkot sila at nakikiisa para sa mga biktima ng sexual abuse lalo mula sa mga miyembro ng clergy. Ayon pa sa CBCP, may na-draft na silang pastoral guidelines kaugnay nito noong taong 2000. Kasama raw si Tagle sa nagpatupad ng guidelines na ito nung siya'y Imus Bishop hanggang maging Arsobispo ng Maynila. Mula nang ma-appoint daw si Tagle sa Roman Curia, hindi na niya sakop ang alinmang diocese sa bansa. Nakaatang na raw ang responsibilidad ng pagtugon sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng mga clergy sa diocesan bishops o religious superiors. Nitong weekend, magkakasamang dumalo sa isang misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Rome, Italy sina Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Pero pagkatapos ng misa, agad-agad umalis ang 3 Pilipinong kardinal. Kasi nga medyo sila parang silent mode, kumbaga nag-iisip sila, nagdadasal, nagkukwentuhan, tinitignan yung sitwasyon sa buong mundo, tinitignan yung sitwasyon ng simbahan at ano kaya magiging magandang karakteristik ng bagong Santo Papa. Dali ako lumabas ng Vatican para pumunta sa Viterbo, Italy kung saan nangyari yung kauna-unahang papal conclave o conclave dito nga sa simbahang Katolika, no. Bukod hindi nangyari sa Sistine Chapel kundi dito sa Viterbo kung saan tinatawag nga ito na Palace of the Popes, maging yung mga tradisyon na ginagawa na pagkukulong sa mga kardinal o sa mga boboto para sa susunod na magiging leader ng simbahang Katolika at yung mga ginagawang practice this time nagsimula dito sa Viterbo, Italy. Balik sa iyo, Bong. Maraming salamat, Mon Gualvez live mula sa Vatican. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.